Ngayon bumili ka ng isang computer na may mga gulong na nag-aalala kung ang isang maliit na tubig ay bumabagsak dito. Ngunit bago ang 2008, ang mga inhinyero ay dinisenyo para sa kawalang hanggan. Ang mga modernong SUV ay may mas maikling petsa ng pag-expire kaysa sa isang karton ng gatas. Gayunpaman, ang 14 na mga alamat na ito ay hindi pinapansin ang paglipas ng panahon. Ang mga ito ay mga tunay na tangke ng bakal na maaari mong ayusin gamit ang isang wrench sa gitna ng disyerto. Ngayon ay sinasagip natin ang mga makina na tumangging mamatay at nagpapahiya sa anumang bagong modelo. Magsimula na tayo. Numero 14. Suzuki Vitara/Sidekick unang henerasyon. Nagsisimula kami sa isang sasakyan na maraming napagkamalan para sa isang laruan dahil sa mga compact na sukat nito. Ngunit itinatago nito ang isa sa mga pinakamatibay na chassis na ginawa para sa laki nito. Ang unang henerasyon ng Suzuki Vitara na ibinibenta sa ilang mga merkado tulad ng Sidekick o Tracker ay ang perpektong halimbawa kung bakit hindi mo dapat hatulan ng isang libro sa pamamagitan ng pabalat nito. Habang ang mga modernong SUV sa segment na ito ay mga monocoque na nagmula sa mga compact na kotse, ang Vitara ay itinayo sa isang chassis ng mga stringer at crossmember, eksakto tulad ng isang mabigat na tungkulin na truck. Ang arkitektura na ito ay nagbibigay sa kanya ng isang katigasan ng istruktura na nagbibigay daan sa mga ito upang mapaglabanan ang mga dekada ng parusa sa aspalto nang walang depormasyon ng katawan. Sa ilalim ng hood, makikita namin ang 4 na silindro engine na ang kahulugan ng pagiging simple ng hapon. Kung ito man ay ang isang punto, 6 na litro na walang balbula o ang likuran ng 16 na balbula, nakikipag-usap kami sa mga makina na hindi alam ang pagkapagod. Wala silang komplikadong direktang sistema ng iniksyon o variable geometry turbos na maaring mabigo. Puro mekanika lang ito. Ano ang gumagawa ng Vitara isang tunay na nakaligtas ay ang magaan nito na sinamahan ng isang manumanong transmission at isang mechanical na transfer case. Napakaliit ng timbang, ang mga bahagi ng suspensyon at manibela ay hindi nagdurusa mula sa pinabilis na pagkasira at luha na nakikita natin sa napakalaking truck na yon. Karaniwan na makita ang mga halimbawa mula sa dekada 90 na lumampas sa 300,000 kilometro gamit ang orihinal na makina nang hindi nakatanggap ng higit pa sa mga pagpapalit ng langis at sinturon. Ito ay isang sasakyan na dinisenyo upang maltratuhin sa mga kalsada sa kanayunan sa Japan at natapos na sakupin ang buong mundo dahil sa kawalan nito ng kakayahang sumuko. Kung naghahanap ka ng isang bagay na mura, maliit ngunit halos hindi masisira, ito ang gateway sa mundo ng tunay na paglaban. Numero 13. Nissan Pathfinder V21. Bago ang Pathfinder ay naging isang 3 hilera na pickup ng pamilya na may patuloy na variable transmission, ito ay isang tunay na mandirigma sa disyerto. Ang henerasyon na kilala sa loob bilang WD-21 ay isang paalala kung kailan nakipagkumpetensya ang Nissan sa Toyota para sa kataas-taasang tibay. Batay sa platform ng maalamat na hardbody pickup, ang truck na ito ay idinisenyo upang mapaglabanan ang sistematikong pang-aabuso. Ang pinakatanyag na puso nito ay ang 3 litro na VG6 na engine na kilala bilang VG30. Ang block na ito ay isang lumang kakilala ng tatak na ginagamit kahit na sa mga sports car, ngunit nakatune dito upang maihatid ang metalikang kwintas sa mababang at higit sa lahat upang mapaglabanan ang matinding init at mahabang araw ng pagtatrabaho. Ang block ay cast iron na nagbibigay ito ng katatagan ng thermal na hindi kayang tumugma sa mga modernong motor ng aluminyo. Ito ay isang pickup truck na maaari mong i-drive sa ilog, tumawid sa isang sandbar, at pagkatapos ay dalhin sa highway nang hindi ito nag-issue ng isang solong reklamo.
Ang katatagan ng Pathfinder WD-21 ay namamalagi din sa all-wheel drive system nito. Ito ay isang old-school system na may manumanong o otomatikong locking hub na pakiramdam solid sa touch. Walang mga elektronikong pindutan na nagpapadala ng mga signal sa isang module. Narito ang mga tunay na pingga at gears na nag-uugnay sa isa't isa. Ang mga may-ari ng mga makina na ito ay madalas na nag-uulat na, bagaman ang loob ay maaring magsimulang ipakita ang paglipas ng panahon na may malutong na plastik o pagod na tapiserya, ang mekanika ay nananatiling hindi nababagabag. Isa ito sa mga truck na kung bibigyan mo ito ng pangunahing maintenance, sasamahan ka hanggang sa katapusan ng iyong mga araw. Numero 12, Jeep Cherokee XJ. Kung mayroong isang sasakyan sa listang ito na may katayuan ng kulto para sa pagtitiis nito, ito ay ang Jeep Cherokee XJ. Ginawa sa loob ng halos 2 dekada na may napakakaunting mga pagbabago sa istruktura. Ang sasakyan ito ay sumalungat sa lahat ng mga kumbensyon ng oras nito. Sa kabila ng pagiging isa sa mga unang disenyo na gumamit ng isang semi-monocoque na istruktura, nagawa ng Jeep na lumika ng isang bagay na kasing tigas ng isang tangke. Ngunit ang tunay na lihim ng immortalidad nito ay hindi lamang sa sasis nito, kundi sa kung ano ang nakatira sa ilalim ng hood. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa maalamat na 4 na litro na inline na 6 na silindro na makina. Ang makina na ito ay itinuturi ng maraming mekaniko bilang isa sa mga pinakamahusay na itinayo sa kasaysayan ng tao. Ito ay isang over-the-head na disenyo ng balbula na inuuna ang tibay kaysa sa anumang iba pang mga sukatan. Hindi ito ang pinakagasolina mahusay na makina at tiyak na hindi ito ang pinakatahimik. Ngunit may kakayahang tumakbo sa ilalim ng mga kondisyon na sisirain ang anumang modernong makina sa loob ng ilang minuto. Mayroong mga dokumentadong kaso ng mga Cherokee na tumatakbo halos walang lanis, na may sistema ng paglamig na nabigo o pagkatapos ng paglunok ng tubig. At kahit na, ang inline na 6 ay patuloy na naka-on sa unang pagpindot ng gripo. Kasama ang makina na ito, karaniwang makikita natin ang AW, 4 na otomatikong paghahatid na ginawa ng Aisin-Warner, ang parehong kumpanya na nagbibigay ng mga bahagi sa Toyota. Ang kombinasyon na ito ng isang American iron engine at isang high-precision Japanese transmission ay lumika na isang pagiging maaasahan na synergy na bihirang maulit. Ang Cherokee XJ ay boxy, maingay, at Spartan. Ngunit ito ay isang tool sa kaligtasan ng buhay. Ito ang uri ng sasakyan na bibilhin mo kapag alam mo na ang iyong buhay ay maaaring nakasalalay sa makina na nagsisimula sa isang umaga sa 20 degree sa ibaba ng zero sa gitna ng wala. Numero 11, Mitsubishi Montero/Pajero, pangalawang henerasyon. Tinatapos namin ang unang seksyon na ito sa Reyna ng Disyerto, ang truck na nagpahiya sa mga kakumpetensya nito sa pinakamahirap na rally sa mundo, ang Paris-Dakar, taon-taon. Ang pangalawang henerasyon ng Mitsubishi Montero, nakilala rin bilang Pajero o Shogun, ay kumakatawan sa rurok ng engineering ng Mitsubishi bago nagpasya ang tatak na tumuon sa mas marami mga sasakyan sa lunsod. Ang naghihiwalay sa Montero mula sa halos anumang iba pang SUV ng panahon nito ay ang antas ng labis na engineering sa sistema ng traksyon nito. Ipinakilala nila ang Super Select System na nagpapahintulot sa driver na lumipat sa pagitan ng rear-wheel drive, permanenteng all-wheel drive, at all-wheel drive na may center differential lock habang gumagalaw ang sasakyan. Ito ay isang teknolohiya na nauna sa oras nito, ngunit itinayo ng may katatagan na bihirang mabigo. Ang 4 na silindro, 2.8 litro na diesel engine o gasolina VEV, ay idinisenyo upang gumana sa mga pandaigdigang merkado
kung saan ang gasolina ay madalas na hindi maganda ang kalidad at ang mga tindahan ng makina ay kapansin-pansin sa kanilang kawalan. Ang mga bahagi ng suspensyon ng Montero ay napakalaking na idinisenyo upang sumipsip ng mga shocks na baluktot ang mga control arm ng isang modernong pickup truck. Ito ay isang sasakyan na nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng ganap na katatagan. Kapag isinara mo ang pinto, ang tunog ay muffled, na para bang isinara mo ang isang safe. Ito ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon. Ito ay isang pagpapahayag ng mga prinsipyo ng mechanical. Ang isang maayos na pinananatiling Montero mula sa dekada 90 ay hindi isang relikya. Ito ay isang garantiya na makakarating ka sa iyong patutunguhan, gaano man ito kasira ang kalsada. Numero 10. Isuzu Trooper/Monterey. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa Isuzu, pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang tatak na hindi gumagawa ng mga makina upang mapabilib sa mga ilaw ng trapiko, ngunit upang gumana hanggang sa pagkapagod. Ang Isuzu Trooper, na kilala sa maraming mga pamilihan bilang Monterey, ay isang bantayog sa pag-andar sa paglipas ng anyo. Habang ang iba pang mga tagagawa ay nag-aalala sa mga linya ng aerodynamic, pinananatili ni Isuzu ang isang boxy at maluwang na disenyo na pinapayagan para sa walang kapantay na peripheral visibility. Ngunit ang tunay na lakas nito ay nakasalalay sa kung ano ang hindi nakikita ng hubad na mata. Ang Isuzu ay una at nangunguna sa lahat, isang tagagawa ng mga pang-industriya na makina at mabibigat na truck. Ang mentalidad na yon ay direktang napunta sa Trooper. Ang 3.2-liter V6 engine at ang rear 3.5-liter ay mga unit na lumiletaw na idinisenyo para sa isang electric generator o isang maliit na barko para sa kanilang kakayahang mapanatili ang isang matatag na temperatura sa ilalim ng patuloy na pagload. Ang mga panloob na bahagi nito ay napakalaki kumpara sa magaan na aluminyo engine na yon. Bilang karagdagan, sa mga internasyonal na merkado, ang 3.1-liter turbo diesel engine ay naging isang alamat sa agrikultura at pagmimina para sa kakayahang tumakbo sa mababang kalidad na gasolina nang walang sakuna na pagkabigo. Ang chassis ng Trooper ay isang piraso ng engineering na ngayon ay masyadong mahal upang makabuo para sa isang sasakyan ng consumer. Ang mga string ng bakal ay mas makapal kaysa sa average para sa kanilang klase na pumipigil sa pagkapagod ng metal kahit na matapos ang mga dekada ng paglalakbay sa mga kalsada ng lupa at bato. Karaniwan na makahanap ng mga halimbawa na may 500,000 kilometro na nagpapanatili pa rin ng integridad ng istruktura ng pabrika nang walang mga ingay ng parasitiko o kawalan ng timbang sa mga pintuan. Ito ay isang katumpakan na mechanical na tool na dinisenyo ng isang tatak na naunawaan na ang pinakadakilang luho sa kalsada ay ang katiyakan na makakarating ka sa iyong patutunguhan. Numero 10. Toyota. 4-runner pangalawa at pangatlong henerasyon. Imposibleng pag-usapan ang tungkol sa immortalidad ng sasakyan nang hindi binabanggit ang Toyota. Ngunit ang pangalawa at pangatlong henerasyon ng 4 na runner ay may espesyal na lugar sa panteon ng pagtitiis. Ang pangalawang henerasyon ay naalala para sa iconic na disenyo at power glass tailgate. Ngunit ito ang pangatlong henerasyon na perpekto ang formula para sa hindi masisira sa lunsod at kanayunan. Itinayo batay sa Hilux pickup, minana ng truck na ito ang DNA ng mga sasakyan na ginagamit ng Red Cross at United Nations sa mga pinakamagkasalungat na lugar sa planeta. Ang 6 na silindro, 3.4 na makina, na kilala bilang 5 silindro na makina, ay isa sa mga pinakamaasahang bahagi na lumabas mula sa isang planta ng pagpupulong ng hapon.
Hindi ito isang malakas na makina ayon sa mga modernong pamantayan. Ngunit ito ay isang makina na walang kilalang mga kahinaan. Ang mga sistema ng paglamig ay pinalaki, ang mga sensor ay isang Spartan na pagiging simple, at ang elektronikong pamamahala ay napaka-konserbatibo, na ang makina ay hindi kailanman gumagana sa ilalim ng tunay na stress. Ang 4 na runner ng mga panahong ito ay may isang tampok na pinahahalagahan ng mga mahilig higit sa lahat: ang kalidad ng mga materyales nito. Ang bakan na ginamit sa bodywork nito ay may galvanic treatment na ginawa itong lubos na lumalaban sa kaagnasan kumpara sa mga karibal nito noong panahong yon. Sa loob, ang mga switch at knobs ay may isang mechanical na pakiramdam na tila nagsasabi sa iyo na gagana sila para sa isa pang 100 taon. Ang pagmamaneho ng isa sa mga truck na ito ay upang makaramdam ng direktang koneksyon sa mga mekaniko. Walang hindi kinakailangang mga elektronikong filter. Ikaw lamang, ang makina. At isang sistema ng traksyon na nagligtas sa libu-libong mga driver mula sa mga imposibleng sitwasyon. Numero 8. Chevrolet Suburban Ikasiyam na henerasyon Gemt Walongdan. Upang maunawaan ang ikasiyam na henerasyon ng Suburban na ginawa sa ilalim ng pangkalahatang plataporma ng ika-18 siglo, dapat nating kalimutan ang lahat ng alam natin tungkol sa mga produktong plastik ng modernong General Motors. Ito ang huling dakilang panahon ng mga Amerikanong SUV na binuo na may pilosopiya ng labis na laki. Ang Suburban ay hindi lamang isang malaking pickup. Ito ay isang barkong pandigma na idinisenyo upang magdala ng 9 na tao at hilahin ang isang 3 toneladang speedboat ng sabay-sabay nang hindi nagpapawis. Ang lihim ng tagumpay nito ay ang pamilya ng mga makina ng Vortec, partikular ang 5 puntos, 3 litro at 6 na litro. Ang mga engine na ito ay gumagamit ng isang arkitektura ng camshaft sa block na nagmula pa noong kalagitnaan ng huling siglo, ngunit pino sa sukdulan. Sa walang komplikadong variable ng mga sistema ng tiyempo ng balbula o maramihang mga turbo, kakaunti lamang ang mga bagay na maaaring magkamali. Ang cast iron block ng mga unit na ito ay halos walang hanggan. Ang mga motor na ito ay napakalakas na sila, ay naging pamantayan para sa mga mechanical na transplant sa buong mundo. Kapag ang isang tao ay nais na maging maaasahan ng isang lumang kotse, nag-install sila ng isang makina mula sa isang Suburban. Ngunit ang paglaban ng Gemete 800 ay hindi tumitigil sa makina. Lahat ng bagay tungkol sa sasakyang ito ay malaki. Ang mga preno ay napakalaking. Ang radiator ay mukhang isang bagay mula sa isang truck ng bumbero. At ang mga pagkakaiba-iba ay idinisenyo upang mapaglabanan ang mga antas ng metalikang kwintas na sisirain ang paghahatid ng anumang modernong SUV. Ito ay isang pickup truck na itinayo para sa mga pamilyang Amerikano na tumatawid sa kontinente mula sa baybayin hanggang sa baybayin tuwing tag-init, na naglakas loob sa init ng Arizona at sa mga bundok ng Colorado. Kung naghahanap ka para sa kahulugan ng Amerikanong malupit na puwersa na sinamahan ng mahabang buhay na sumasalungat sa lohika, ang henerasyong ito ng Suburban ay ang pamantayan ng ginto. Ang tunay na susi na pinagsasama ang lahat ng mga makina na ito, mula sa maliit na Hapon hanggang sa higanteng Amerikano, ay isang pangunahing pagpipilian ng mga ininyero ng oras: ang paggamit ng cast iron. Sa modernong mundo, ang aluminyo ay hari dahil ito ay magaan at tumutulong na mabawasan ang pagkonsumo ng gasolina upang matugunan ang mga regulasyon sa kapaligiran. Gayunpaman, ang aluminyo ay may iba't ibang thermal memory at mas madaling kapitan ng pagbaluktot sa kaganapan ng aksidenteng sobrang pag-init. Numero 7. Ford Excursion na may 7.3 litro na diesel engine. Kung ang Suburban ay isang barkong pandigma,
Ang Ford Excursion na may 7.3 litro na power stroke engine ay isang mobile fortress. Nagkaroon ng isang oras kapag Ford nagpasya na walang ganong bagay bilang isang oversized truck. At ang resulta ay ang Excursion. Ngunit ang tunay na immortal nito ay hindi ang laki nito, kundi ang puso na tumitibok sa ilalim ng bakal na hood nito. Ang 7 puntos, 3 litro na EVE diesel engine na ginawa ng International Navistar para sa Ford ay malawak na itinuturing na pinakamahusay na diesel engine na naka-install sa isang pampasaherong sasakyan sa Hilagang Amerika. Hindi tulad ng mga modernong diesel engine na sinalanta ng mga komplikadong sistema ng emisyon at barado ng mga filter ng particulate, ang 7.3 ay isang pulos mechanical na direktang unit ng iniksyon sa core nito. Ito ay isang mababang revving engine, ngunit may isang napakalaking metalikang kwintas na idinisenyo upang tumagal ng 500,000 o 600,000 kilometro bago pa man ito buksan para sa isang pangunahing pag-aayos. Ang Excursion ay gumagamit ng Super Duty Series chassis ng Ford na nangangahulugang ang suspensyon, manibela, at mga bahagi ng pagpepreno nito ay komersyal na grado. Ito ay isang sasakyan na hindi pinapansin ng paglipas ng panahon dahil ito ay itinayo para sa parusa. Sa isang mundo kung saan ang mga modernong pickup ay mukhang salamin, ang Excursion 7.3 ay nananatiling isang paalala na kapag pinagsama mo ang dami ng kargamento ng isang bus sa mekanika ng isang mabigat na traktora, makakakuha ka ng isang bagay na medyo simple, hindi masisira. Numero 6. Mercedes-Benz G-Class W modelo. 4 na RAN at 61. Bago pa man ito naging fashion accessory sa mga lansangan ng Beverly Hills, ang Mercedes-Benz G-Class ay isang tool ng militar na dalisay at simple. Upang mahanap ang tunay na pagiging maaasahan, dapat nating tingnan ang mga modelo ng 400 at 61 W series at ang unang 400 at 63. Hindi ito ang mga pickup truck na yon na may kulay na mga screen at ilaw. Ito ang mga makina na pinili ng mga hukbo sa buong mundo para sa kanilang mga operasyon sa larangan. Ang susi sa lumang G-Class ay ang pagiging simple nito. Lahat ng bagay tungkol sa sasakyan ito ay dinisenyo upang ayusin sa gitna ng wala kahit saan gamit ang mga pangunahing kagamitan. Ang 5 at 6 na silindro na makina, kapos sa gasolina at diesel, ay mga unit na nagpapatakbo sa ilalim ng mga prinsipyo ng mababang kompresyon at mataas na tibay. Ang diesel engine o MS606 halimbawa, ay binansagan ng marami bilang 2 hota-seta ng mundo ng diesel dahil sa hindi kapanipaniwalang malakas na blok ng bakal at kakayahang tumakbo sa loob ng mga dekada na may kaunting pagpapanatili. Numero 5. Nissan Patrol GR at 61. Sa Timog Hemisphere at sa gitnang silangan, mayroong isang sasakyan na nakikipagkumpetensya para sa trono ng bundok, kasamang Toyota, at yon ay ang Nissan Patrol. Partikular, ang henerasyon ng Griego I-61. Kung naghahanap ka ng isang sasakyan na maaring tumawid sa isang disyerto ng mga dunes sa 50 degrees Celsius nang walang temperatura na karayom na gumagalaw ng 1 milimetro, ang Patrol ay ang sagot. Ang kaluluwa ng Greek Patrol sa 61 ay ang 48, 4.8, inline 6 na silindro engine na isang obra mestra ng Japanese engineering. Ang engine na ito ay may isang crankshaft na suportado ng 7 pangunahing bearings at isang sistema ng pagpapadulas na tinitiyak ang daloy ng langis kahit na sa imposibleng mga anggulo ng pagkiling. Ngunit hindi lamang ito ang makina. Ang Patrol ay sikat sa pagkakaroon ng pinakamalakas na axles ng anumang 4 na sasakyan sa klase nito. Ang kanilang mga pagkakaiba-iba ay napakalaki, na ang mga mahilig sa off-road ay madalas na bumili ng mga ito upang ma-install ang mga ito sa iba pang mga sasakyan na nasira ang kanilang sariling mga bahagi.
Nadarama ang kalungkutan ng patrol sa bawat kontrol. Ito ay isang mabigat na pickup, ngunit ang bigat na iyon ay tunay na bakal. Walang mga konsesyon sa magaan dito. Ang bawat bracket, bawat tornilyo, at bawat panel ng katawan ay idinisenyo upang mapaglabanan ang pagkapagod ng metal na sanhi ng patuloy na panginginig ng boses sa corrugated ground. Numero 4. Toyota Land Cruiser Series, 70 mga bersyon ng sibil at trabaho. Kung ang mundo ay magwawakas bukas at kailangan mong pumili ng isang solong sasakyan upang tumawid sa isang hindi kilalang kontinente, ang sasakyan iyon ay ang Toyota Land Cruiser Series 70. Ito lamang ang sasakyan sa listaang ito na, pagkatapos ng 40 taon, ay ginawa pa rin halos eksaktong katulad ng unang araw. Patuloy itong ginagawa ng Toyota dahil para sa ilang trabaho sa mga minahan ng Australia o sa mga humanitarian mission sa Africa, wala nang iba pang kapakipakinabang. Ang serye ng dekada 70 ay ang kabaliktaran ng nakaplanong pagkalipas. Wala itong magarbong karpet. Wala itong komplikadong mga sistema ng infotainment. At sa mga gumaganang bersyon nito, wala itong mga dekuryenteng bintana. Ang mayroon ito ay isang hagdan na sasis na maaaring suportahan ang bigat ng isang gusali at matibay na mga axle na maaaring tumagal na mga hit na baluktot ang sasis ng anumang iba pang mga truck. Ang mga makina, tulad ng maalamat na natural na aspirated na 6 na silindro na diesel axe, ay napakasimple na wala silang isang solong critical na elektronikong sangkap upang gumana. Ang truck na ito ay ang pamantayan kung saan sinusukat ang pagiging maaasahan sa buong mundo. Ito ay isang makina na ibinibenta bago ngayon na may 19 na 84 na teknolohiya. Dahil alam ng Toyota na ang pagiging perpekto ay hindi kailangang i-upgrade. Ito ang pangwakas na pamana ng isang panahon kung saan ang engineering ay nakatuon sa ganap na tibay sa itaas ng anumang iba pang sukatan. Ang pagmamay-ari ng isang serye ng 70 ay hindi pagmamay-ari ng isang transportasyon. Ito ay pagmamay-ari ng life insurance sa mga gulong na handa ng gumana ng matagal. Matapos ang mga EV ngayon ay naging recycled scrap. Numero 3. Toyota Land Cruiser 100 Series. Para sa marami, ang isang daang serye ay kumakatawan sa perpektong balanse sa kasaysayan ng mga kotse sa lahat ng lupain. Ito ang eksaktong sandali kung kailan nagawa ng Toyota na pagsamahin ang tunay na karangyaan sa isang katigasan na mukhang isang bagay mula sa isang nakabaluti na sasakyan. Inilunsad noong huling bahagi ng dekada ng 1970, ipinakilala ng 100 series ang 4.7 litro na EVE, 8 makina na kilala bilang Dos Useta FE, isang blok na paulit-ulit na naidokumento na lumampas sa 1 milyong milya na walang iba kundi mga pagbabago ng langis at pag-iwas sa tiyempo ng mga sinturon. Hindi tulad ng iba pa mga marangyang sasakyan na pakiramdam marupok, ang 100 series ay nagpapanatili ng isang lubang matatag na konstruksyon ng katawan sa chassis. Ang mga panloob na bahagi nito ay sobrang laki, mula sa mga bearings ng gulong hanggang sa mga sistema ng paglamig. Ang lahat ay idinisenyo upang gumana sa matinding klima ng init nang hindi nasisira. Ito ang sasakyan na pinili ng mga nangunggunang tanso ng mga internasyonal na organisasyon dahil alam nila na anuman ang mga kondisyon ng lupain o kakulangan ng propesyonal na pagpapanatili sa mga liblib na lugar, ang 100 series ay palaging magbubukas sa unang pag-ikot ng susi. Ito ang tunay na exponent ng engineering ng Toyota bago nagsimulang mangibabaw ang electronics sa bawat aspeto ng pagmamaneho. Numero 2.
Chevrolet Tahoe/GMC Yukon na may unang henerasyon ng Vortec engine. Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa gulugod ng maaasang transportasyon sa Amerika, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa ika-400 pangkalahatang platform ng General Motors. Ang Tahoe at Yukon na ginawa noong kalagitnaan ng dekada 90 na may Vortec na 57 litro na makina ay marahil ang pinakamadali at pinakamurang mga sasakyan na mapanatili sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi sila ang pinakasophistikado, ngunit ang kanilang pagiging maaasahan ay ipinanganak mula sa isang mechanical na pagiging simple na perpekto sa loob ng mga dekada. Ang 8 silindro na makina na may bakal na block ay halos walang hanggan. Wala itong komplikadong variable na mga sistema ng tiempo ng balbula o nabigong mga turbocharger. Ito ay isang tapat na unit ng kapangyarihan na naghahatid ng metalikang kwintas nito ng palagi at walang reklamo. Ang dahilan kung bakit ang sasakyang ito ay ang kakayahang ayusin sa anumang nayon ng anumang mekaniko na may mga bahagi na nagkakahalaga ng isang maliit na bahagi ng kung ano ang gastos ng isang European o Japanese reserve. Sa isang mundo ng plastic, ang mga pickup na ito ay gawa sa bakal at napakalaking bahagi. Karaniwan na makita ang mga unit nito sa mga kamay ng mga pamilyang, ipinasa ang mga ito sa bawat henerasyon na nag-iipon ng 4 o 500,000 milya nang hindi nangangailangan ng malaking pagkukumpuni sa makina o transmisyon. Ito ang kahulugan ng American engineering sa pinakamahusay. Numero 1. Toyota Land Cruiser 80s, serye ang Bubble o Autana. Sa wakas, nakarating na tayo sa trono. Walang sasakyan sa planeta na nagbibigay inspirasyon sa mga mekaniko, manlalakbay, at mahilig tulad ng serye ng Toyota Land Cruiser 80s. Kilala bilang Bubble o Autana sa iba't ibang mga reyon, ang makina na ito ay resulta ng pagkahumaling sa kalidad na kinuha ng Toyota sa sukdulan sa panahon ng bula ng ekonomiya ng Hapon, noong unang bahagi ng dekada 90. Ito ay dinisenyo sa isang halos walang limitasyong budget upang maging ang pinakamahusay na truck sa mundo. At para sa marami, hawak pa rin ito ang pamagat na yon. Ang serye ng 80s ay isang tangke na nakabalat kayo bilang isang truck ng pamilya. Gumagamit ito ng matibay na axle sa harap at likuran na nagbibigay nito ng mechanical na tibay sa magaspang na lupain na walang modernong sasakyan na may inindependent na suspensyon ang maaring tumugma. Ang mga makina nito, maging ito man ay ang 4.5 litro na inline na 6 na silindro na gasolina o ang alamat na turbo diesel engine ng pamilya HD, ay mabibigat na piraso ng paggawa ng relo. Lahat ng bagay sa serye ng 80s ay nararamdaman na solid. Ang mga hawakan ng pinto, ang mga switch, ang kapal ng salamin. Ito ay isang sasakyan na itinayo upang tumagal ng 25 taon sa pinakamatinding kondisyon ng ikatlong mundo bilang isang minimum na pamantayan ng disenyo. Ngayon, ang isang mahusay na pinananatili na serye ng 80s ay mas mahalaga kaysa sa marami mga bagong truck ng pakete. At ang dahilan ay simple. Alam ng mundo na ang mga sasakyang tulad dito ay hindi na muling gagawin.